sa truck. Today na-receive ko yung email ng Powerless sa akin from Laura Garrett, which is yun yung financing officer o financial officer doon sa Powerless. Binigyan nila ako ng $12,000 discount dahil magaling daw ako magbayad, which is ito yung actual na sinabi niya sa akin. Of a mile, turn left on Northeast Century Boulevard. Alright guys, good morning. Ay, nandito na tayo sa Hillsboro, Oregon. Today is Monday. Yan, sa mga nakasunod sa vlog natin, no? Inabot ako ng reset doon. Nag-reset na talaga tayo kagahapon. Gawa nga ng ngayon pa lang naman yung pick up ko umaga. Alas 9 yung pick up. Anong oras pa lang? Alas 7 pa lang dito. So naka-reset ako. Naka 36 hours of duty ako kagabi. Ay kahapon. I mean kanina. Ng alas 4. Nag-drive ako alas 4. Madilim pang nagsimula ako guys. Mula doon sa flying G na yon hanggang dito is 2 oras kalahati ang biyahe ko, kaya mag-alas 7 na. Simula tayo ng alas 4. 5, 6, 7. Mag-alas 7 na siya. Turn left on Northeast Century Boulevard. Ngayon, this time, nandito naman tayo sa west. Sa mga nakasunod sa vlog ko, nandun tayo sa east. Ontario, Nova Scotia, doon sa kabilang bahagi naman ng Canada tayo naroon last month. Ngayon dito naman sa bahagi ng Canada o Amerika tayo naroon west. Delivery nito is sa Calgary. Yan. So out yung ngayon. Turn right, then take the first Delivery ko left. nito is Agis. So 2 araw na biyahe. 9, 8 ngayon, 9. Andun na ako ng Agis. Yan lang guys. So USD, ang bayad ng revenue na to. Ang ganda. Kaya pagyayamanin natin, pagpasalamatan natin yung mga karga na binibigay sa atin. Butihin natin ang trabaho natin para pagkatiwalaan tayo ng ating ng ating company. In 1/4 mile, turn right. Okay, so part lang ako rito tapos Turn right. ito tayo sa loob mag-check in. Turn right. Okay. There. Extra. Oh, ito oh. Lariat F350. Sana all may F350. Ang ganda. I'd like that. That kind of F350 is the best. Guys, tara. Chicken lang muna tayo.
Ayan guys, door 5 daw. So, katulad ng dati, yung tandem natin, adjust natin all the way to the back. Tapos atras tayo, tapos uncouple. Yan. That's how it is. Minsan kasi hindi siya lumulubog kaya kinuha ko ito pabuktok. Alright, lubog lahat. Now, buksan natin. Double check na natin dito. Lubog lahat ang pin. Kaya may adjust natin ng maayos. Malinis naman to eh. Okay. So, bago ko umalis ka kanina doon sa flying J, nagpakrudo na tayo. Temperature it's 30, 33, ayos. Tara sa dock 5. I-adjust ko muna, i-adjust muna natin. Yun. Maloadan tayo agad para maaga-aga tayo makaalis dito. Makapag-drive pa ako. Meron pa ako 9 hours driving remaining. So dito sa US, 11 hours driving. Ano lang pala yung tinakbo ko? Turn left, 2 then oras take lang the pala second yung, left. yung nagamit kong driving hours. Mabilis tayo kasi hindi pa matraffic kasi maaga pa kasi. Door 5 ito. Yan, door 5. Okay. Yun. Tapos uncouple natin. Protocol nila eh, kaya sundin natin guys. Binabaan na nila agad, ay linagyan na agad ng ano, linagyan na agad ng
lock yung trailer para hindi gumalaw. Drop yung airbag natin bago tayo mag-move forward. Yan. Ano na? Parang ako pa lang ang nandito ah. Parang wala pa yata yung ibang mga pipick up ah. Buti naman para mas maaga. Mas maaga tayong maludan. Mas maaga tayong alis. Yes. Baba tayo. Tingnan natin. Alright. So check nga natin itong ating ano guys, ating truck. Lapit na safety. Sabay to guys eh. Ang safety ng truck natin August 1 dapat na safety na to. Tapos August din siya mapo-fully paid. Kasi 4,000 ang bayad, pero ang remaining ko na lang dito sa truck natin is 15 mil na lang, 15,000 Canadian dollar na lang, 3 buwan na lang. So June, July, August. Tapos na natin sa August pag may awa si Lord. 4,000 monthly. So 12 mil. Meron na lang natitirang 3,000 August or September. Pwede ko na rin yung pang August, instead na 4,000 lang, gawin ko ng 7,000. Pwede rin naman yun para matapos na. Bahala na lang, basta magandang kitaan, yun ang gagawin natin. Alright. So inspectionin natin ito. Okay pa? Mataas pa clip. Marami na rin ang naibigay ng truck ko na to sa family ko guys. Marami na rin naibigay. Marami na rin siyang naitulong at naiprovide. Marami na rin. Ito si Cordapia. Marami na rin ang naiprovide si Cordapia sa family ko. Sana tuloy-tuloy lang na walang problema. Yun lang. Yung mga rusty niya, pagkano magpaparepent ako ng rust chassis. Yun. So, pero wala akong nakikitang leak dito sa ano. Wala oh. Dito may mga langis yan. Wala naman siyang leak kahit pa paano. Yan ang tinitignan natin. Alright, ganyan lang ang buhay. Guys kapag gusto yung mag-owner operator, try nyo lang. Tara, antayin ko. Red light na tayo guys. Alright guys, loaded na tayo. Okay. Stop this.
Okay guys, tanggalin ko lang ito, puntahan ko yung ano, papel sa loob. Tapos ipatanggal na natin yung lock ng airlines doon. Woo! Okay, I'll go get it. Okay, okay. Kunin ko muna yung paperworks. Sana tapos na. Decolio? You're good. Decolio? Huh? Decolio? Yeah, they call Okay, it. thank you. Ayos. Thank you, sir. No problem. Yeah. Kunin ko na lang yung paperwork, guys. Tara. You know what? Kapanti lang pala ang konti. May sarado na natin. At may adjust ko na yung axle ko doon. Adjust natin yung axle natin. Okay, tara. Kumuha ko na ano guys. Kumuha ko ng bolt seal. Lagyan natin. Tara. Okay, yun. Yan. Pabante tayo kahit mga... Tignan ko rito kung gaano karami. Konti lang. Pero lagyan natin ng ano. Ilagay ko tong ano guys. Ito. Picturean natin. Marumi yung telepono. Okay. Kunin ko na lang yung papel guys doon. Tara. Kunin natin papel. Alright guys, yan, nakuha ko na yung papel. Nandito na. Tara na guys. Kasi inabot ako dito ng ano. Ayan. Inabot tayo ng alas 2. So 9, 10, 11, 12, 1, 2.
alas 2 sa kalating oras. So, 2 oras yung waiting time ko. Forward ko sa truck yan para mabayaran tayo. Siyempre sayang din yan. Tara. Umuulan. Alright guys, dito tayo sa kanan. Hindi, dito lang. Inabot ako ng ano eh, inabot ako ng busy hours eh. US 26 Sale. The old timer pulled up a ladder back there and sat on it while Sarah Beth disappeared into the kitchen. Yeah, it's Brad. What can I do for you? Like I said, I want to ask you about something that would have happened about 3 years ago. A young woman came from Kansas City on the train, probably heading west. She was traveling, I don't really know how old she was, and a couple of small children. Twins, a boy and a girl. Father took off the black cap and gave them a beauty. Umuulan pa. Yes, that's what people keep telling me. Pasukin ko na ito dito. Remember, it's possible this woman would have come to see you. Probably would have been upset about something and might have demanded some sort of special treatment. Oh, you're Para talking dyan sa tunnel, hindi na ako lilipat kasi bawal dyan sa tunnel eh. Kaya kailangan dito tayo sa right side. Gawa nga ng right side tayo. Siksikan, gawa nga lang iisang linya lang yun dun sa may, dito sa linyang ito eh. Dun sa may tunnel. Slow down. Napakadelikado pa naman itong lugar na to kasi nakurbada. Tapos palusong. Kaya sabi, no lane changes next 1/2 mile. Ito, hindi ka na pwedeng kumanan dyan. Hindi ka na pwedeng mag left dyan. Hindi ka na pwedeng mag change lane. Right on US 26, then keep right. Kailangan mong magbusi-busina. Ano kaya binubusinahan ng mga to? Kaya busi-busina pang nalalaman. Mga pabusi-busina pang nalalaman eh. Wala ka namang bubusinahan eh. Lost satellite reception. Uy, lost satellite reception. Keep right on US 26, then keep right. So, meron pa akong 8 hours and 29 minutes. Makapag-drive pa ako ng 4 na oras, hinto tayo. Tapos bukas, full driving hours tayo. Okay na yun. Hindi ko nakakatawin ngayon guys. Kasi Keep ano right ngayon? to I-405 south. 8 ngayon. Ano bukas, malapit lang naman tong tatakbuhin natin, oh. Sa kalating oras lang ito. Sa kalating araw lang ito. Gawa ko ngayon ng kalating araw. Right to I-5 Kasi nga north. natenga tayo dun sa binigkapan natin ng almost 6 hours.
shout out. Lusungan to guys, lusungan. In 1 mile, take exit 300 on the right to I-84 East, then keep left. Washington, oh, I mean Oregon. Naulan, kaya ingat tayo sa pagmamaneho ka. Baka mamaya ma-hydroplaning pa tayo, hydroplaning. Take exit 300 on the right to I-84 East, then keep left. In either of the 2 left lanes. Okay. Traffic lang guys, ma-traffic lang. Ano? Portland Airport, Ladelas. Tuloy-tuloy lang ako guys. Wala, mabagal to. Alright. Bukas ang timbahan guys. Pasok muna tayo rito. Ito. Ba na ako. Drive 30,000 trailer 19,800. Alright guys, yan
ano tayo, magaan tayo, may kagaanan. May kagaanan. Take the ramp ahead to I-84 East. Alright, tuloy-tuloy lang tayo guys. Continue on I-84. Alright guys, yan. Tayo sa I-82. Malapit na tayo sa Pasco, Oregon. Is dito kahit na paano hindi siya umuulan. May ambon-ambon lang. Sala oh. Ano? Chip in. Pasak ng salamin ko. Mayroon kasing nag-merge na gravel truck. Ayan, tinamaan niya. Wala pang damage yung windshield natin ngayon lang. Dali. Sa tuwing may windshield, gravel truck, tsaka lang ako nagkakaroon ng yan, yung may check po na mayroon kang makasalubong ng gravel truck o magmamerge, overtake sa'yo yan, plastic. Malagay kabago-bago lang nadali na agad tayo ng stone chip. Maghanap na ako ng pagpapahingahan natin guys. Dito siguro may Walmart dito ako iinto. Kasi bukas bibili ako ng tubig ko. Wala akong tubig Total naman bukas 9 full driving hours tayo bukas. Adjust pa naman ng hapon yung delivery ko. At doon na tayo bukas ng gabi. Tutusin.
Alright guys, dito muna tayo sa Walmart. Hinto muna ako rito guys. Bibila ako dito ng tubig ko. Sila na tayong tubig eh. Meron pala rito ano, huminto, Swift. Doon ako sa dulo, iikot ako doon sa dulo. Marami pa akong driving hours guys. Meron pa tayong 4 hours and 42 minutes. Pwede pa akong mag-drive. Hihinto lang tayo rito para bumili ng tubig ko. Wala naman yung tubig ko dyan. Dito lang tayo sa tabing ito, tapos alis din tayo. Bili lang ako tubig. Bili lang tayo tubig. Alright guys. Alright. Alright guys, just to be update lang no, ang bayad natin sa truck today. Na-receive ko yung email ng Powerless sa akin from Laura Garrett, which is yun yung financing officer o financial officer doon sa Powerless. Binigyan nila ako ng $12,000 discount dahil magaling daw ako magbayad, which is ito yung actual na sinabi niya sa akin, which ito TFG Financial. Ito yung email guys ipa-plus ko sa screen nyo para makita natin lahat. TFG Financial, yan, from Laura Garrett, sent May 15, 2026 at 10:48 AM. Sabi niya rito, to Lakay Tracker, request update buyout. Hi Nestor, great news. I was able to have the 12,000 per market valued wave, leaving only the $500 end of term residual. Your May 15 payment was the final scheduled lease payment. The $500 will be withdrawn on June 15, after which the truck will officially be yours, and I will send you a discharge document. As I mentioned in my previous email, you've been an ideal lease in our program, and I am so glad we were able to get this done for you. Thank you for your business and for being such a great client. We truly appreciate it. Please let me know if you have any question. Thank you, Laura Garrett. So yan guys, ito yung email na na-send nung May 15. Ito yung naman ngayon susunod na ibabasahin ko sa inyo. Ito yung request update buyout. At ipinurward ko na rin ito doon sa Turk Enterprise
kay Ma'am Lisa sa aming payroll upang sa ganon is maayos nila. Kasi ngayong June 15 guys, ang petsa ngayon is 8 guys June 15 sa sahod namin. So naka-schedule pa rin ako na kaltasan ng 2,050 kasi every quincenas katapusan ng kaltas sa akin ng truck ko, no? So 2,050 ang kinsina sa katapusan, another 2,050, kaya ang binabayaran ko monthly sa truck ko is 4,050. So ngayon 2,050 ang ibabawasan na ngayon akin sa akin, which is hindi na nila gagawin yun, gawa nga ng ito na nga yung pinakahuling babayaran ko, which is binigyan na lang nila ako ng $500 residual at wiwithdrawin yan ngayong June 15. After that, bibigyan na nila ako ng ownership, yung deed of sale at saka power of attorney. Kausap ko si paring John De La Torre, shoutout nga pala sa'yo pare, congratulations ulit at natapos mo na yung truck mo. Kasi magkasond lang kami kumuha ng truck nun, no, sa powerless. Month lang talaga, nauna lang siya sa akin talaga ng mga 2 months. Ngayon bayad na siya, nakuha na niya yung padala na sa kanya yung deed of sale, power of attorney at saka discharge paper o discharge list document na from powerless, kasi parehas kami na kinuha ng truck. So congratulations ulit sa'yo pre, more blessing to come. Yan, natapos na rin yung truck mo. At ito ang Lakay Tracker, huling payment na natin ito, which is $500 na lang. So ito yung sinasabi nila dito sa email na to, ibabasahin ko sa inyo na kasi kinonfirm ko talaga sa kanya Sabi ko sa kanya rito, okay, so you're saying that my last payment is this June 15 and it should be withdrawn only $500. Ayan, tapos nag-reply siya sa akin, hi Nestor, I have ipinurward ko yan sa kay Ma'am Lisa. Tapos gumawa ulit ako ng panibagong email na inad ko si Ma'am Lisa doon at saka si Ma'am Laura ng Powerless. Lisa, yun yung sa torque nagkakaltas ng aming bayad ng truck. So ang sabi ko rito is good morning Ma'am Laura, I added Ma'am Lisa our payroll in Turk in the CC to please let the Turk accounting know my remaining balance of my truck is 500 plus taxes, and that will be the last payment of my truck and will be remit by Turk this June 15, 2026. Ayan, at ang sabi naman dito ni Ma'am Laura, kasi nag-reply, ito na nga, sabi niya, hi Lisa, this is correct. This was also noted on the reporting I sent to the team last week. Let me know if you need anything else from me. Have a great evening. Thank you, Laura Garrett, TFG Financial Corporation, for Bental Center, 3501-1055 Donsmuir Street, Vancouver, British Columbia. Yan yun guys, yung opisina ng Powerless sa Vancouver pa. Ayan. So from itong huling bayad natin ito ng 500, wala na, mag-aabang na tayo. Kaya naman ang masasabi ko sa mga gustong mag-owner operator, tiyaga-tiyaga lang, kasi darating din ang panahon, mababayaran nyo rin ang truck. Imagine guys, kasi ang kwentada ko talaga, ang truck ko is ngayon June, di ba? June, July, August, 12 milyong inang nila, binawas nila 12,000 yung discount ko yung winave nila yung per market value So 12 million parang discount ko, 3 months pa dapat ako magbabayad. Pero dahil nga siyempre maganda yung natin, maganda nga yung ating yung record natin sa pagbayad, hindi tayo pumapalya. So winave nila, binigyan nila ako ng discount. Ayan. So, ang laking bagay yung 12,000 kung tutuusin guys. Malaking bagay. Kaya nagpapasalamat ako guys, kahit paano matatapos na rin natin itong truck. Last payment na natin ng $500, yung tinatawag na residual. Sabi ni pare dyan, yun yung parang buyout namin, $500 daw. Yun, yung parang buyout namin. Kaya salamat ako kay God, kahit paano
sa hirap ng pinagdaanan ng may truck o owner operator. Kasi siyempre alam nyo, di ba, minsan na-stress ka, minsan hindi pare-pares ang kita, minsan mababa ang income, mababa ang biyahe, hindi masyado magandang biyahe. Pero ang importante doon para sa akin is yung ano lang, yung monthly payment hindi pumalya, para tuloy-tuloy na nababayaran ng truck kahit papano. Kung may malit na matira is pang survive na lang muna, kasi siyempre alam nyo nagbabayad pa ng truck. Ayan, so basically sa awa ng Panginoon nagpapasalamat ako. Ayan, natapos natin ang truck, kasi yun yung gabi-gabi kong dinadasal guys, yung mabayaran ko balang araw ang truck, at makita ko sarili ko na mabayaran ko itong truck, at mapabilang din ako sa mga kapwa-owner operator na nakatapos ng kanilang truck kahit pa paano. So ang tinakbo na ng truck natin is 1,048,641. So kung sa 15, sabihin natin mag 1,050,000 ito kung sakali man. Ayan guys, ngayon gusto kong pasalamatan yung mga supporters natin, followers, subscribers natin sa Facebook at saka sa YouTube na nagdadasal at sumusuporta sa mga vlog ng Lakay Trucker, sa ating owner operator journey, na nandyan kayo palagi, na nagbibigay sa amin sa akin ng lakas ng loob na matapos ko rin balang araw ang truck ko. Ayan guys, thank you talaga sa suporta ninyo. Ayan, tuloy-tuloy lang ang biyahe ko, tuloy-tuloy lang din yung pagbablog natin kung sakali man, at nandyan pa kayong magsuporta sa akin. Maraming salamat. Pero masaya ako ngayon, masaya talaga ako ngayon guys. I-congratulate nyo ako guys kapag ka na-receive na natin yung talagang deed of sale, power of attorney, at saka yung discharge list document from power list. Ang sabi ni pare dyan, na-receive niya yung sa kanya is 3 weeks daw, 2 weeks, 14 days daw bago niya natanggap. After that, dadalhin niya daw yun sa company niya para ibigay sa kanyang safety manager o kung sino man yung nag-aayos ng papeles ng truck, para may update yung binder at may lagay sa pangalan niya yung ownership, at sa pangalan ko yung ownership kung matanggap ko na yon. Ayan, tapos bibigyan niyang copy, ibibigay ko yung copy yon sa aking accounting kung saan sila yung gumagawa ng mga papeles ng truck, upang sa ganon sa taxation. Ayan guys, sa mga gusto mag-owner operator, keep up, sige lang, ipagpatuloy nyo lang yan. Kung kaya ng Lakay Trucker matapos ang truck, kaya nyo rin guys. Thank you for watching, I love you all, peace out, bye bye. Lakay Trucker.